Mula naman sa lumalagong ekonomiya ng Cagayan, tuklasin natin ang masasarap na pagkaing handog ng nasabing lalawigan. Yan ang tinutukan namin kasama ang si Jules Gia. Isyu ng lipunan na alamin mula mismo sa tinig ng sambayanan. Pulso ng boss ngayon ating pakikinggan. Food trip naman tayo sa lahat ng mga fans sa mga pansit. Alam nyo ba na meron kakaibang pansit dito sa Cagayan Valley? At yan yung pansit Batil Patong. Kaya alamin muna natin kung paano nila ginagawa yan. Tara! Para gawin ng pansit, kailangan muna imasa ang dough. Ihahalo rito ang iba't ibang ingredients tulad ng soda ash at asin. Pagkatapos naman ay hahatiin ito ng manitipis para kumorting pansit. Aabot ng mga 1 oras ang buong proseso para makagawa ng maraming pansit. Kaya ayan, nakita natin na walang makina na ginamit dito. Talagang pinaghihirapan ito mula sa pansit pa lamang. Okay mga boss, nakita na natin kung paano ginagawa yung pansit. Pero paano nga ba niluluto to? Kaya punta tayo sa kusina. Tara! Ngayon naman aalamin natin kung ano-ano ba yung mga ginagamit na mga ingredients para dito sa pansit Batil Patong. Kaya kasama ko ngayon si Kuya Juan. Magandang araw Kuya Juan. Magandang araw din. Siyempre lahat ng pansit ay may sahog, kaya naman ngayon ay aalamin natin kung bakit kakaiba ang sarap ng pansit Batil Patong. Ang iba't iba pang sahog ay karne, itlog ng pugo, toyo, mga gulay tulad ng sibuyas, carrots, dahon ng sibuyas, sili at patola. Madali lang ang pagluto ng sahog ng pansit Batil Patong. Una, maglagay ng mantika at igisa ang sibuyas. Isunod na rito ang karne. Sa Cagayan, karaniwan na gamit ay karne ng kalabaw. Sunod naman ay igisa ang gulay at haluan ito ng sabaw mula sa pinagkuluan ng buto ng kalabaw. Sa kaldero, sabay na lutuin ang pansit sa tabi ng karne at ng sahog. Lagyan ng toyo ang maginisa para makadagdag ng lasa. Alisin naman ang sabaw sa kaldero. Ito na ang tinatawag na batil. Kakainin ito kasabay ng pansit mamaya. Sa puntong ito, malapit na tayo matapos sa pagluluto at ngayon ay lulutuin naman natin ang itlog. Ito ang ipapatong natin sa pansit mamaya. At ang nabanggit kong sabaw, ito na ang batil at haluan naman din ito ng itlog. Ayan, alam niyo na ba kung ano yung behind the scenes pag sinabi niyo na yung order ng pansit? Ayan, nakita na natin mula sa pagmamasa ng dough para maging pansit at dito mismo sa kusina kung gaano kainit dito sa loob. Nakita niyo nga yung polo ko na sobrang pawis. Pero talagang ganyan talaga yung proseso. Nakita natin patuloy yung pagkulo dito para syempre maluto yung pansit at syempre yung paggawa na mismo nung mga ingredients, diba? Tapos ngayon, syempre yung pinakagusto nating lahat. Ano nga ba yung lasa nitong pansit? Kaya samahan ninyo. At ayan, nasa harapan na natin ang mukhang masarap na pansit Batil Patong. Pero bago yan, kailangan munang ayusin ang ating sausawan. Tulad nitong maraming sibuyas at hahaluan ito ng suka na lunod sa sili. Gayon na rin ang toyo at ilalagay na ito sa ating pansit. At ngayon, kainan na. Sarap. Sobrang sarap. Pero, mas kompleto yan kapag lalagyan yung pa ng batil yung kanina. Ito yung sabaw. Iigupin mo lang din. Napakasarap. Sana ay nabusog kayo kahit na pinanood nyo lang ang pagluto ng pansit Batil Patong. Siyempre kung gusto nyo ito matikman, pwede nyo namang sundin ang proseso na itinuro sa atin o mas maganda kung bibisita na lang kayo sa Cagayan. Bukas ay huling araw na natin sa Cagayan kaya alamin naman natin ang sagot sa tanong ng bayan. Why is it more fun in Cagayan? Mula mismo sa tinig ng sambayanan dito sa Cagayan, para sa Pulso ng Boss, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.